Mayong buntag, Mindanao. Good morning. Sumagi mo sa akong nahong karon kay ako mo last Sunday, wala ko last Sunday kay nag-church anniversary ni sa Talungo. So sayang kay wala mo sa kang Gleedstone na nabilin. So ipanglabay ra namo. Ay ra joke lang. Among ipanglabay sa silupid, among gidala sa balay. Ana ba? So ana limit sa paksim po. But anyway, murag lumos-lumos na ako kay basin karong December. Dili ko nyo or basin sa Sunday lang ko karong December. Kaya basin mangulit ko sa amis. So lumos-lumos na ako. Actually, gimingaw ko ninyo. Buhay gyapon mo. So praise God, no, and buhay pa kita. So you just try to imagine ang kalibutan karon at especially sa Pilipinas, daghan kayo mga bagyong niabot. Grabe no, mga pinagtaasan ni nga wala kita. Pero grabe po ng bagyo nagsunod-sunod po ba? Okay, imagine po mo, pero grasa sa Ginoo wala po tayong bagyo din eh. Di ba? Mas gisulit na sa Ginoo, gi-bless na pag-ayo sa Ginoo. And then today, sa atong message karon sa our time kay 8:21 na. So probably mahumanta og 9:20. So hopefully mahumanta og 9:20. So tawi mo sakit-sakit pag ako tutunan. But anyway, gusto nato nga mahimo nga productive ang atong semana. Pero kung dili tuod na sa pulong sa Ginoo, dili gid mahimo productive ang atong kinabuhi o dili gid mahimo malipay ang atong kinabuhi. Amen ba? So mabitaw na nga sa semana nagi sa isa gyud ka adlaw gyud nga igahin gyud nato para sa Ginoo kay para ini trabaho nato pud nato ini ka Monday, kana productive gyud ang atong kinabuhi ba? Kana ba productive ang atong ginatrabaho, kana ang atong pagtrabaho nato, atong ginabisihan nato pag-eskwela, kana yung nagigana ba sa pag-eskwela, kana sa pagtrabaho. Kaya remember na ko before, kaya ako wala ko gana nga pagtrabaho, ikabot sa trabahoan kay probag ka nang wala ka sa mood, wala ka sa ano, okay, wala din ako na meditate pag-ayaw pulo sa Ginoo. Pero pag once nga meditate mo, makita gyud mo productive mo. But anyway, proceed na sa atong message karon. Yan. Kung naman nakita lang ang word nga upgrade. So karon man gud pinapanahon, daghan na kayo ng upgrade karon, tama? Nani upgrade karon sa pang-slim, ka pang-paniwang, cellphone, nani mga upgrade sa cellphone, di ba? Daghan kayo mga upgrade karon. For example, kaning mas gani sa pagkaon karon kanang adobo, di ba? Adobo. Karon wala gyud nakabalo kung sa original nga pagluto sa adobo. Kaya karon daghan naman kay klase-klase nga pagluto sa adobo. Kamuro mo nga nakoy recipe nga adobo nga pagluto nga naapoy 150 plus na recipe sa adobo. So moto mana, di ba sa una ka adobo simple ra kaayo. Actually wa jud kabalo gyud sa original pagluto sa adobo. Kaya karon daghan naman kayo naligi pagputang nga mga sa mga carrots, di ba? Adobo niya. For example, ako dati nagluto ko, butangan pa na ako carrots, butangan pa na ako patatas, yung butangan pa gilugan ng oyster sauce. Diba nagkala kayo pang butangan man kasi klase ano ba? Muna ang hindi, dili na sa adobo. Adobe. Adobe na, nitabot na adobe na naman siya. Kaya na naman, kaya daghan na kayo kasi klase, gusto nyo nga mo-upgrade yun ang usa ka pagkaon ba? For example, sa atong life, gusto mo upgrade sa atong suot, upgrade ta. Daghan kay mga butangan upgrade karon. Muna nga sa atong kinabuhi po, personal sa atong kinabuhi po, even ang pulong sa Ginoo, daghan na kayo ang nag-upgrade karon. Muna nga ang ending nawala na ang pinaka truth, ang pinaka tinuod yun nga gospel. Muna nga atong topic karon is about no other gospel. So daghan na kay manggawas ko. Imagine mo diri sa Pilipinas na may mga hundreds ka mga churches. Katong nag-appeal ko og seminar sa mga pastor sa lain ng mga pastor. Pag alam mo yun, lalahi simbahan pangalan. Lalahi yung mga pangalan simbahan. So muna nga, nganong kini ang atong topic nato for us to be aware. Kay daghan na karon kaayo nga mga nanggawas karon nga mga churches, mga doctrines o mga gospel karon. Daghan na kinanggawas karon og na wala na gyud ang pinaka tinuod gyud na gospel. When we say gospel, it is good news. Tama? So pag may mingon sa inyo ang good news plus, bumitaw na nga one time dira sa may convenience store sa Bangkal, na nag-share sa mga bina, kagami ko sila maka-share po. Then tingnan ako nga sa nga you want to go to heaven, di ba kita gana gusto mo tumatong langit, tama? So pero na problema. So kinahanglan may mo ang bride of Jesus nga mura mag-explain niya nga si Jesus na asawa. Ay na, sa dani.
Sumutong alam ko nga muna kung ikaw pod nga wala jud ka nagbasa sa pulong sa Ginoo and wala jud mo nasabtan jud mo ang Ginoo nga gospel, pwede jud ka madala. Pero ang ending nga na dito matog na kaubang langit. So nga mo na nga topic karon, no other gospel, a study of the book of Galatians. Why Galatians? Anong Galatians? Why Galatians matters today? So kaya naman kay sa ato karon, sa atong panahon karon makarelate sa mga taga Galatia. Kaya sa una sa Galatia 15 or 10 to 15 years before sa kamatayan ni Kristo. So si Christ namatay karon. After 10 to 15 years, daghan na kaayo og mga na nasakap ng mga impormasyon, naglalahi ng mga doktrina, lalahi ng mga gospel ang nadungog sa mga taga-Galatia. Just try to imagine, imagine. Kato, sa kamatayan ni Christ, 10 to 15 years, how much more karon pa na muna? Nga 2,000 years kaguna since namatay si Christ. Nag-gets ninyo ang point? So just try to imagine, kato galing nga 10 to 15 years na daghan na kaayo og mga gospel, daghan na kayo mga good news nga nadungog sa mga taga-Galatia, nga mga lain-lain na, nalimtan na nila o nawala na gid ang pinakatinuod. How much more karon panahon na 2,000 years ago, daghan na kaayo mga gospel karon, di ba? So for example, so kuno ni, kung muhatag ka og 10% maluwas ka, di tinuod na pastor naagid na siya. Dito sa Maguindanao, pag dili na sila okay, namang murag wala na ni simba dito. Ano siya nga, pastor, pag dili ni mo hatag og 10%, mawala ang mong kaluwasan. Musugot mo ato? So nawala na gid ang tinuod nga gospel. Nag-gets niyo ang point. So ato explain nato na later. So why Galatians matter today? Yan. Kaya nag-retest na to. Kaya mga Galatians, muna struggle nila. The pressure to perform. So, tungod kay nalimtan na nila ang pinakatinuod nga gospel, ang good news. So the pressure sa to perform kay base nun niya dili kog luwas. And then next, the fear of not being enough, but di pa kulang mo ginigibuhat ako. Murag kinahanglan mo di ko musimba 10 times a day. Kabul mo ang makapatiran ng mga M. So, i-evangelize ito nila. Sila nga. Kung gusto ka mahatog langit, kinahanglan mo simba ka na sa itaw ka ng 5, kalima ka mo simba. So pag 5 pillars. So kung pag makasimba ka og kalima, ana sigurado maluwas ka, malangit ka. O kuwaon ka ang mukuha sa mamatay ka, mukuha si Satanas, si Lucifer, si Satanas, o dadon ka dito sa langit. So tanaw niya kung nakasimba ka og kalima. So grabe no? So lisod kayo, daghan kayo. Murag dili enough. Then the desire to prove ourselves worthy. So kinahanglan jud nga pakita ko nako atubangan sa Ginoo worthy jud ko nga makatog langit. So nang muni struggle sa mga taga-Galatia. So now importante sila kay makarelate pud na sa ato karong panahon na. Next. So the book of Galatians, para summarize na nato. So we're going to have this series from chapter So sorry kana wala na tarong dito. So chapter 1 to chapter 6. So muna siya ang book sa Galatians. Kung namoy Bible, kung basahon ninyo ang Galatia, nindot kayo siya. So makarelate din tayo sa mga taga-Galatia. So 6 chapter ni siya, pero kung sa inyong Bible ninyo, 5 chapter lang na, ang delikado na nga Bible na, inislig yun na. Kaya ba ginatag na sa ako na. Or kung 7 ka pong chapter, magduda ka, 7 lagi chapter lang to, sir. 6 lang gini siya. So summarize siya about the gospel, mas precise siya, mas tinaw na pa sa Pablo sa mga taga-Galatia. Tungkol si Pablo, murag, kumbaga si Pablo at this time, murag dagit siya, murag di mo maayon ni kahintang sa mga taga-Galatia. Muto nagpaabot din siya sulat sa mga taga-Galatia. So, sa chapter 1, chapter 2, chapter 3, muna siya ang summary. So from chapter 1 to chapter 4, it's about defense of the gospel. What we believe. Kapulo mo, and then sa chapter 5 and chapter 6, it's about demonstration of the gospel and the behavior. And ano na siya? I believe na what you believe, mo po na ang imuhang behavior. Nag-gets niya ang point? So kung sa'yo mong gituhan mo po na ang imuhang karakter. Tama? For example, sa mga ginikanan, sa mga ginikanan, masuko sila o manugugit sila, kaya ay lang belief nila, ako gud ang amahan. Diba? So for example, sa belief nimo nga, mo po din mong behavior nimo nga naama ko'y kakayanan, na ako'y authority. So mo'y belief nimo mo na nga natag authority nga mga saba ka. Because what you believe, mo po ang imuhang behavior. So mo ni problema sa mga taga-Galatia. So ang ilang belief nila tungkol kay sagol na ang ilang mga idea, sagol na ilang mga gospel, mo po ang ilang behavior. 50-50 po. So mabutang mga Christian today,
they believe na I am a Christian. So, kung you believe that you are a Christian, nagpakita gid na sa imong character. Tama? So, kay Christian mo ko. So, I believe that I am a Christian, so ang behavior na ko, simple kang Christ. Nag-guess yung point? So, yan. Muna siya ang ano. Yan. Okay. So, from chapter, another summary. Ito pa. Okay. Doctrine, defense of the gospel, or duty, demonstration of the gospel. So, from chapter 1, it's about do not distort the gospel. In chapter 2, the gospel must be defended. And chapter 3, the gospel does not contradict the law. So, mo itong isgutan na ito. Abang ko sa tanong manana. Hello? Tayo na, mali na. Dito ito next, no? Pabalik. Okay. Sorry. Yeah. So, mo siya ang summarize then. Nganong importante gigan masabtan nato nga why Galatian? Nganong mga taga-Galatian man ang atong isgutan karon? Kay makarelate sa ilang kahintang nila o sa kahintang sa mga Christian today. Dili lang isa para pud sa mga Christian, even pud sa mga dili mga Christian. Masabtan nato kay daghan. For example, ang Pilipinas, we claim that we are a Christian country. Tama? I-claim nato that we are a Christian country. Pero matingala ka. During mag-rally na prayer rally. May prayer rally. Pero matingala ka na ay ginadakot ng tao. Pero prayer rally ang ginabuhat nila. So just try to imagine we are the Christian country. Pero ang atong kinabuhi na ito, hindi makita sa Christian. And then next, ang korupsyon sa Pilipinas, di ba? Just try to imagine, grabe ang korupsyon sa Pilipinas. Then we call our country Christian. O grabe ang korupsyon, kita ang number 3 yata. I don't know kung masayo ko, bro, kita ba ang number 3 na most corrupt tibuok Asia or country? Grabe no? Sakit kita manunungon ba nga, kita ang gitawag na Christian country, pero kita ang isa sa pinaka-corrupt na country. So, pinaka-sad din niya, balita. Okay, and chapter 4, the gospel makes us children of God. About sa chapter 5 and 6, the gospel brings freedom to the Holy Spirit. The gospel enables us to bless others. So we're going to start in chapter 1. So ato nang i-discover chapter 1. So nilog kay kininga book, gamay lang siya, mubo ang mga verses, pero gabi pag-precise yun o pag-explain yun ni Pablo Einstein. So why? Okay, nga mga taga-Galacia ba? Kasi problema na sa mga taga-Galacia. Now sa Galacia, muni siya ang ilahang mapa sa Galacia. So, dako gid siya. Ang Galicia karon mo ba ni ang Turkey? Tama ba ko? Turkey or tama ko Turkey makaroon ng Galicia? Okay. Just try to imagine ang Galicia dako gid kay na siya nga country. So, sa problema sa Galicia day. Ang Galicia is a melting pot of philosophy. A melting pot of philosophy of rituals, misery, religion. So, og kanang tawag self-improvement. Ang problema mo sa mga taga-Galacia, mga igsoon, ang problema sige sila ganawan og mga bagong mga ideas. Nagets ninyo, mga bagong ideas. Muna kami si pastor, every time na sa gitudlo na ginatudlo sa inyo ba, talagang kanabang nagtikan yun sa pulong sa Ginoo. Tinuod yun. Ang problema lang sa mga taga-Galicia, kung sige sila receive sa mga bagong idea, nalibog na sila, nalimtan na nila ang tinuod na gospel. Sa gitong gospel gani? Good news. So sa tungod sa daghan kay mga idea karon mga daghan kay mga idea sa mga taga-Galicia, nalibog na sila o nalimtan na nila ang tinuod nga gospel. The same thing pud sa atong panahon karon. Daghan kay mga gwapo nga mga idea, nindot nga mga ideas, nindot nga mga doctrines. Just for example, katong last Wednesday sa Kadlawon, Thursday sa Kadlawon kanang atong sa church namo sa Talumbo. Kanang naay kanang kanang luto-luto gyapon ba kanang sa tawag na kanang magluto order kang luto sa unon sa mga tao kana. So naay mga group of people, mga dili sila lalaki o diba kahulo na mo. So karon samtang risko kay katong mo nagluto Christian pud siya. Tapos ano siya kahulo ba ka sir nga ang success gid nato kanang success ba sa tong kinabuhi kanang mga achievement. Ang contribution sa Ginoo na 40% pa din na. Ato ang 60%. Nga si kuya po, pastor, parang ang Tagalog mo pastor, parang ano yung malibo ko. Sabi niya, yung success daw, yung achievement sa atong kinabuhi daw, ang contribution sa Ginoo 40% din na. Ang sa ato 60%. Ako nga,
Tanong, so, asa di ka nang usog? So, mukay mo nga ditudlo sila, kay naman sila yung grupo mong good, and dinapod sila yung preacher. Suboy, ginatudlo sila. Muna bantayanan. Kaya muna usahay, malintan na ito ang tinod ni gospel. So, sa pagpaningkamot, kung maningkamot ka, magbinuutan ka, sigurado na malangit ka. So, muna yung mga kasing mga ideas, kung sa bantayanan na ito, huwag mo pa nila itabos sa mga taga-Galasya. So, muna itong message karon. Don't distort the gospel. So, what do you mean by distort? Distort means ayaw usba, ayaw i-twist ang truth. Kumbaga, kung muni ang truth, ayaw usba. Wala na kayo dapat uspon, wala na po kayo dapat i-improve, wala na po kayo dapat i-upgrade. Muna gini siya, saktong sangkap na siya. So, don't distort the gospel. So, Paul writes the Galatians to tell us why. What? There is no better news than the gospel. Wala nagilain pa nga maayong nga balita. Maura din ang gospel. So don't distort it. Ayaw usba. Ayaw durangi. So muna yung mga tulong kabutang na dapat itong timanan para mas masaktan nato. Now, number 1 is the true gospel cannot be changed. So ang tinuod na gospel, di naging kinahanglan na bagluon. Mo naging asya. Next, the true gospel is from God. And the true gospel transforms. So kung ang gospel gikan sa Ginoo, ang gospel, ang tinuod na gospel, mubago gyud sa kinabuhi. Now let's start with number 1. The true gospel cannot be changed. And Galatians chapter 1, because we're going to talk about Galatians, so chapter 1, verse 1, it says, Paul, an apostle, not sent from men, nor through the agency of man, but through Jesus Christ and God the Father, who raised him from the dead, and all the brethren who are with me. Now, usa na napansin ninyo, si Paul, ihadin ipakita iyang authority. Nga ayaw yung authority na ang pagpadala sa Ginoo sa kuha, ang pagpadala sa kuha din sa Galacia, dili nigikan sa tao, dili ko nigikan po sa agency of man o sa mga klase nga or other churches. Ayun siya, but through Jesus Christ, God, muli pag-introduce tayo ni Paul sa mga taga-Galacia. So, when we say mga nga apostle, yan mo siya, posible mga mga taga-Galacia, mayroon sila nga, kinsa man ka, nga dili man ka part sa mga, di man ka part sa 12 disciple ni Jesus, kinsa day kaniay. So, kung saan ipasagutin yung word nga apostle, or sa Greek word nga apostole, from the Greek apostle, it means gipadala. Sabot sa apostle means gipadala. So, ayun si Paul, ayun siya nga, I'm not sent from men or any other agency of man. Ayun siya nga, ako gikan ko sa Ginoo. Gipadala ko sa Ginoo. Inani din yung pag-address ni Pablo. Kaya kung simple magudmingon ng tao, mga taga-Galacia na, kinsa man ka, dili man ka part sa mga 12 disciples. So, inani mo ang qualification. So, kumbaga, namo yung qualification good para mahimo kang witness yun ni Christ. Kumbaga, mahimo kang apostle ni Christ. Di ba kabantay mo si panahon ni Christ, kisa yung apostle na namatay, nag-suicide si Judas. Now, karon kay kulang man ang isa, dapat na ipuli. So, muna siya ang qualification. Yan. Sa Acts chapter 1, verse 21 to 22. So, therefore, it is necessary that of the men who have accompanied us all the time that the Lord Jesus went in and out among us, beginning with the baptism of John until the day that he was taken up from us. One of these must become a witness. So if you want to become an apostle of Christ, a disciple of Christ, kinahanglan ikaw witness jud ka. Sa gikan sa pagsugod sa pagbautismo ni Kristo hangtod sa iyang kamatayon. Nag-gets niyo ang point? So, witness and with us as he and in his resurrection. So, isa na sa mga qualification na we become a part of the apostle. Next. At last of all, as to the one untimely born, he appeared to me also. Ayun si Pablo. For I am the least of the apostles and not fit to be called an apostle because I have persecuted the church of God. So, ibig sabihin mo ganun si Paul, naka-witness yun siya. Naka-witness yun si Paul. Kaya si Paul at this time of is a persecutor. Sa tanang mga Christian dito, sa panahon ni Paul, pangpatyan yun niya.
pampatyan din niya. Karang kumbaga, kung pwede, kung siya na lang mismo yung mga modala dito sa court ba, inalagid si Paul ato. So naka-witness din siya kung saan itabo sa Kristyanismo kaniadto. Naka-witness din si Paul. Mabitaw na nga, pag may usapan pa, may ka followers ka ni Christ, patyon ka diretso, prosecute ka diretso. So mabitaw na nga, nakaremember ko, na isa ka, magseryoso kayo no. Na isa ka, na isa ka, nga priest, nga natin usang nga nag-umpisal. So nga father mo umpisal ko. Kung saan pang umpisal mo, ang father nakapatay ko 100 katao. Pwede na shock ko lang si father. Kung naman ipatay man mo. Kay naglalis mo good may. Ipangutanan ako sila. Muto mo kang Kristo. Ingon mo sila nga, muto ipatay na ko sila father. Ikaw ba ganito kang Kristo? Sa una, karong jaming-jaming na lang. Muna niya ako karong. Saan naman nalak. So, kung seryoso na kayo, joke lang tagamay. Yeah, okay na. So just try to imagine, si Paul mismo is a witness here. Next. Now, look at this. Ingon si Pablo, grace to you in peace from God, our Father, and the Lord Jesus Christ. Lahi na ang introduction ni Paul din. Aside sa mga ipagsulat mo ni Pablo Manggod, lahi ang introduction niya. Sa I praise the Lord for your life, di ba? Mga books nga every time na mag-intro siya, I praise the Lord for your life. Pero this time si Pablo, natin siya kanina, sukogin siya ba? Grace to you and peace from God. Our Father in the Lord Jesus Christ, who gave Himself for our sins. Murag inanay pagkuan ba? Murag si Pablo, iya di murag something intentional ni si Pablo sa pagsulti sa mga taga-Galatia. Who gave Himself for our sins so that He might rescue us from this present evil age, according to the will of our God and the Father, to whom be the glory forever. Amen. Kasi pasabot ni Pablo this time. Ayun si Pablo, nakalimot ba mo nga gihatag niya iyang kaugalingon alang sa atong mga sala para luwason ta sa panahon ka, especially sa panahon karon nga puro dautan. Kung sino ni Pablo, nga nag-remind si Pablo sa atong kahinta mga taga-Galatia, nga kita we are the sinners, nga naay namatay sa atoa, nagsakripisyo sa iyang kaugalingon. He rescued that. Ang gigamit niya nga word is rescue. Okay. Because when it comes to, when we say about rescue, karabang pag nakita ni mo nga, for example, nakita ni mo nga, for example, ikaw, rescuer ka, kabulog ka mo lang Tapos nakita ni mo nga tao nga nalumos. Kasi buhato ni mo. Tagaan ni mo manual nga usaon nga mulangay. Di ba dili? Usap ko na kalong malumos na kanang tuoy nagi kay kanang padulong nagi sa malumos. Yung tagaan ni mo manual, umunay manual usaon nga kabulok mo langoy, aluwas sa imong galingon nimo. So for example, kung naay nalunod, so dapat kinahanglan gyud siya i-rescue. So ang to kahimtang nato, murag define siya as a kapag gi-rescue giluwas ta, ay we are drowning. Murag nalunod kita. So muna nga gi-explain ni Pablo, ihagin isulat yun, very intentional yun siya, nga ang akong kinabuhi, akong kahimtang, inanag yun. Di ba sa akong kinabuhi na to, sabihan wala kay Kristo sa akong kinabuhi. Grabe, lunod kita sa sala. Puro bag, lumos kita sa sala ba? And then, just for example, ako may personal experience akong kinabuhi. Ako nalunod ko sa sapa, nalunod ko sa sala, nalunod ko sa sapa. Na-experience yun ako na ka na malunod bitaw. Karaging malunod. Dunya katong mga batanon dito, ingon sila nga, ayaw tabangin na. Kaya na, kaya naman, may gusto nila makikita na kung nila malumos. Kung katong time na hapit na gini malumos, kanang hapit na bitaw malumos yun. Pero yung pauno na gini ba? Dito gumigambakan. Kaya inani di ay ang idea. Ang mga rescuer, one time na naay naligo sila no. Tapos na isa na nalumos. Nalumos ba? Anagid ba? Tapos sa ilahang tanan, isa na ang kabulong-lumay. Siyempre katong rescuer. Tapos ang rescuer, inani di ilahang murag prinsipyo ba? Nga niya ang mga tao nga lusa na ang makina kay malumos na sa ang mga rescue ganara butan na siya hangtod gyud nga ang katong malumos kay katong kapit na malumos nalumos lagi sa kanang puno na gyud ba sa kapaniambak ang rescuer ngano daw kinani di ay prinsipyo nila kay once manggod nga kaya pa sa tao nga mo-receive yung kagalingon niya may chance nga ako pa ang mamatay. Kay mapanik man. Sumuto ana siya nga unless kung di na gid niya kaya kanang mulunod na gid siya, diha pa ko sa rescue. Kanang hapit nito mamatay, diha pa ko rescue. Inana ko nagkahimtang nato. Unless kung ang tao makaingon siya ng ay kaya pa man ako man.
Musimba lang to, magbuhat na kung maayo, maluwas mo ko, mag-ato mo kong langit. Hangtod nga, ma-realize nimo nga, di ko mo kaya yun. Ma-realize nimo that you are a sinner. Then kinahangan nimo rescuer. That's the time yung si Jesus come. Luwasan ta sa Ginoo. Kaya nga, Lord, di ko mo kaya, Lord God. I need the Savior, I need you, Lord. Kung wala kayo natang nato karon. Amen ba? Amen. Naluwas ta. Tungkol kay nasabta na ko nga, di na to kaya sa akong kagalingon. And we need a Savior. Next. Now, what is the gospel? Pwede ba basahan na to? Ready, 1, 2, 3, go. The gospel is the good news that when we were unable to save ourselves, Jesus rescued us by taking our place. The Father accepted His finished work and now offers us grace and peace. Not because we earn it, but because He loves us. Grabe no? Inana ang gospel, inana ang good news. We cannot save on our own self. Di ka na ito kaya gaya. Kung gusto mo ma-save, gusto ka maluwas, pinagis mo may buhat, kailangan ma-fulfill mo ang commandments sa Ginoo. Yan, dili ba 10 commandments lang? There are 1,000 commandments in the Bible. Unang every time maka-encounter kong tao, maka-encounter ko, mga relatives na ako, nga parehas naman ang Ginoo. Basta mo simba lang ka, magbuhat ka ng maayo, maluwas ka. Yan, yun ako sila sa nga, ang requirement na ba sa Ginoo, sa Bible, kailangan ma-fulfill mo ang 10 commandments. So sa pulok palang daan na, o pati labot ang uban, sa pulok palang daan, thou shall not lie. Yung makapamakat mong gita. Diba? Yeah. Makapamakat mong gita. So that's the gospel. That's the good news. Then yung okay, next. Okay, verse 6, yung sana. I am amazed that you are so quickly deserting Him who called you by the grace of Christ for a different gospel. Kasi ni Pablo, wala sa kanina, wow, kanindot sa yung dapat nila na-shock si Pablo. Na-shock ko nga, ano sa day mo? Dali na ba kayo ninyo nga matintal? Kadali ba ninyo nga mawala sa tinuod ng gospel na kamo gitawag mo sa grasya tungkol of Christ for a different gospel? Nga nang dali man kaayo mo mutuo sa mga butang nga wala it's out of the scripture. Muna dagan, for example, akong lula. For example, akong lula. Nala siya madungog ganindot kay usay man gud ang teaching man gud sa dili out of the gospel bitaw. Kanang mga teaching man gud nga kanang dili na gid siya, wala na gid igo ang tinuod na gospel. Muna mga teaching nga murag lamit kay paminawon. Just for example nga pag pag once nga gidawat mo si Kristo, may mong madatot imong kinabuhi, may mong milyonaryo jud ka. Ihatag sa Ginoo taran sa imo. Isa bibili mo dawat ana? Di ba? Kanang gitawag nila prosperity gospel. Kaya gi-explain din ni Pastor Bong. Remember ko si-explain na niya. Na nindot kayo nga, pamanandungon nga, naluwas ta, dili tungod sa akong pagpaningkamot. Naluwas ta, dili tungod kay naay kanang benepisyo nga makuha nimo sa kalibutan. Naluwas ta, tungod kay naay nahigugma sa tuwa. Naluwas ta, kay na-realize na to that we are a sinner. Na-realize na to, nga di na to kaya sa itong pagalingan to, and we need a Savior. That's the time madawat na to ang tinuod nga gospel. Muna, we need to be careful kay lami kayo ang mga pagtulunan karon nga out of the gospel na siya. Dili na gid siya kanang different gospel na siya. Next, which is really not another. Only there are some who are disturbing you and want to distort the gospel of Christ. So ingon ni Pablo nga ang pag-amping mo kay naay gospel karon nga ginadistort, gina-change yun. Kaya ang problema ko sa mga Tagalasian, balikon ako, nag-receive sila ng mga bagong ideas, hilig kay sila na mga rituals, mga self-improvement, di ba? So, ganahan ka sila na. Bumitaw nga bantayan karon ini sa churches karon, dili ko mga churches sa simbahan. Ako sa gana-analyze ko nga kaning mga nagasimba karon dili ko sure nga kani. I need mo ako siguro nag-judge ko. Pero wala pa gid nasabtan kita tinuod nga gospel ba? Kaya posible man gud nag-enjoy lang sila sa church. Kani ba usay man nagpabibo kay church? Oh, praise God na. So welcome kay. Labi simbahan mo. Musimba na ko every Sunday. Pero pag pangutanan nga, sure na ka mato. Ako one time gud pangutanan jud ko. Pangutanan di ka kung murag ginagawa mo kasi istorya lang ba? Nasabtan ng pagod sa pagkaon. Sa nga anak ko nga. Kung mamatay karon, ako lang i-try ko pangutanan kay ako madudahon ko gamay ba? Siyempre gusto ko ma-assure ko ng iyang kaluwasan. Kung nga, example kung matay ta karon, pwede po ikaw mauna o ako po.
So for example, kung mga matay na sure na magkamatog lang yan. Siya nga, one pastor, kanang ako nagasimba mga ko. Kaya nagibing, wala sa akong may impas ginaroon na. Tapos, naghahatag po ko sa Ginoo. Kung ang problema naman kayo ang pangutana, kung hindi pag-mission, mo gisira na mo pastor. By the grace of God, dito pag ginidahawat sa Ginoo. So anak ko rin, dili gini tanan nagsimba ni ay tungod kay nasabta nila ang gospel. Kaya posible na usab ang pagtanaw sa gospel, na nakita nila ang komportable sila, pero wala nila nakita kung saan benepisyo din sa mayang balikan. Next, but even if we or an angel from heaven should preach to you the gospel contrary to what we have preached to you, he is to be accursed. So usahay mong God na rin, di ba? Okay, grabe kayo ang punishment. Ingon si Pablo, kung naamay mag-preach sa inyo ha, nga out of the kanang dili na gid mao, kanang lahi mo kontra na gid sa tinuod nga gospel, he is to be accursed. Sa Bisaya sa accursed? Tunglo. So just try to imagine, kung mali ang gospel nga gitudlo, patirabi kung daghana ka ng gospel nga di mao gitudlo. Ingon si Pablo, i-curse gid siya. So but even if or an angel or siguro example nakoy nadabuhay kagabi, nagpakita sa kuwa ang anghel sa Ginoo. Ningon siya, ihalad ninyo ang dapat ihalad. Ihalad ang inyong baka isuon. Patay ko patay. Sige mo na, pastor, ang anghel sa langit nagpakita sa ko kagabi. Pag ihalad ninyo ang baka isuon, baluwas ka. Patay kasi karon ang baka niya sa kabog, magpapagyo ng anak. So just imagine mo, no? So inana nga mga doctrines karon, murag ginausab gyud karon, di ba? So dapat naa kay hatag para maluwas ka. Nagets ninyo? Dapat naa kay i-contribute para ma-receive nimo ang gospel para maluwas ka. No, wala gid dapat buhaton. Kay gibayad na tanan dito ni Jesus Christ sa cross. Amen ba? Wala na kay dapat buhaton. So, kung kinsa man ang magatudlo sa inyo nga mukontra sa tinuod nga gospel, he is to be cursed. Next, as we have said before. Okay, as we have said before, so I say again now, if any man is preaching to you a gospel contrary to what we have received, ibalik ni Paul, he is to be cursed. Next, ingon si Pablo, am I now trying to win approval of human beings or of God? Or I am trying to please people? Or if we still trying to please people, I would not be a servant of Christ. Kung sa'yo ni Pablo, wala ko ni ani diri sa inyo ha, para magpasikat lang, para mutuo mo sa kuha, para ma-please ka mo. Dili, yun sa ni ani ko din eh, gusto na ko itudlo sa inyo kung saan tinuod. Gusto na ko i-remind sa inyo kung saan tinuod ng gospel. Wala ko ni ani din eh, para i-please ka mo. Kaya kung mo ani ko din eh, na i-please ka mo, I would not be a servant of Christ. Grabe si Paul, no? Grabe ka-intentional si Paul. Okay, next. So why we must not distort it? So ano ginawa kinahanglan to usbon ang gospel? Because if we change the gospel, we depart from Christ Himself. Then sa next is you cannot keep Jesus and lose the gospel. A changed gospel is no gospel at all in verse 7. If you add anything to grace, or grasya sa Ginoo plus na, you lose grace. A false gospel leads to spiritual bondage and anxiety because now you must be your own Savior. So muna ma-depressed ka. Muna yung tapos sa mga taga-Galasya. Grabe sila, kanang mag-perform sila, muna magdilin na, pag-ibuhat nila, dapat mabuhat magin sila para maluwas din sila. Next, remember mo kining sign, pag makita mo yung sa pasapatan wala signal. Just for example, nawala ang signal sa inyong sa PLDT. Tapos nanawag ka sa PLDT, ma'am, kanang nawala ang among signal lagi. Amo ba ma'am, sige, anin buhaton yung adto sa website, tapos kaninga website, atuan nga website, tapos basahan lang ang instruction para mabalik ang wifi. Ma'am, wala gani wifi, kung saan na mo pag-search sa wala gani wifi. Sila na ba? Atong kinabuhi ko, sa kainana. So, dili na ito, mamiss din na ito ang tinuod na gospel kung wala tayong connection sa tinuod yung na gospel. Next, don't distort the gospel. So, ito na, the true gospel cannot be changed. Next is, kahit dili man siya mabago, the true gospel is from
God. So ang gospel, tinong ang gospel, nagikan sa Ginoo. Next, yung si Pablo, for I neither received it from man, nor I was taught it, but I received it through a revelation of Jesus Christ. So sa iyo ni Pablo, sa iyo ni Paul, kaya siya, wala na ako na-receive niyo, wala na ako ipangayon ng idea sa ubang tao, wala ko ni-adto dito sa, for example, ako, wala ko ni-adto sa Middle East, wala ko ni-adto sa Europe, wala ko ni-adto sa City Hall sa Davao, kaya para ma-share na ako ng good news, wala. Kaya ang tanang butang na akong gina-share sa inyo, asa na nagikan, I receive it through the revelation in Jesus Christ. Yun siya nga, dili ginigikan sa kuha. Ang tinod na gospel na akong share sa inyo, gikan gini sa Ginoo. For you have heard of my former manner of life in Judaism. Kabulo mo sa akong kinabuhi kaniadto. Yung si Pablo, di ba, mag-persecute niya ang mga Christian. Kaniadto panahon na, kulang na lang lagi ka ng, ito yung kaganihan na, kulang na lang ka na bang, sapon, ang Christian ka, dadon dito sa korte ba? O kini Christian nito, ako ulawan dito na part. And I was advancing in Judaism beyond many of contemporaries among my countrymen, being more extremely, kumbaga, ang iyang pag-persecute sa Christian, mas the more pag-yun, mas ni-level up pag-yun, ni-upgrade pag-yun. But when God, who had set me apart even from my mother's womb, and called me through His grace, was pleased. Tungod kay giplano na sa Ginoo, kakapon mo katatanan nila aksidente yun, nga nagkita ta din eh. Tanang butang yun, giplano yun sa Ginoo. Kaya mga naungan yun, kita sa una ba? Kasi nagtagpo na sa SM, siguro nagtagpo na sa SM sa una, nagtagpo na sa Gmall, tapos namalit po mga Rolex. Itong tagpo 50 lang ang Rolex ba? 50 lang, kaya mga mahal ko yun. Tagpo 50 lang, ganang good for 3 months. Diba, iayos na po kayong battery, kaya malumbat naman. So, di ba wata ka ba nga, nagtagpo na sa una, for example, si Pastor Sikyo, si Pastor Gerson, wala akong expect na mag-meet kita karan. Wala akong nag-expect yun. Pero naagi, plano ang Ginoo ng ano nagbinta karon. Amen ba? Naagi, dili kita aksidente yun. The same thing with Apostle Pablo. Nga persecutor, magkakalihan to, wala ipasa sa Pablo ba nga, okay, kabulo ko nga, kailan mo sa kuha, hinani ko nga pagkatao, persecutor ko. Pero giplano na ginsdaan sa Ginoo. So tanan butang akong gisulti sa inyo, gikan gini sa Ginoo, o tinuod gini. To reveal His Son in me, that I might preach Him among the Gentiles. I did not immediately consult with flesh and blood. Kasi ni Pablo, sa dihang na nasabtan niya, sa dihang reveal sa Ginoo siya about the gospel, about the good news, wala din siya konsulta dahil sa mga tao, kinsa pala diha. But instead na siya gibuhat ni Pablo. Nor did I go up to Jerusalem to those who were apostles before me. Wala po siya niya dahil sa mga taga-Jerusalem, itong mga apostol, itong mga witness ni Christ. Wala pa siya niya dito sa gibuhat niya. But I went away to Arabia and returned once more to Damascus, and then he prayed. Nagkonsulta gid siya sa Ginoo nga, Lord, tinuod ba gid ni nga revelation? Tinuod ba gid ni nga good news nga imuhang gi-reveal sa kuha? Gusto na ko makasigurado kung tinuod ba gid ni. Di ba? Mo bitaw nga kami gid sa Bible school, ginasigurado gid namo kung kani nga gospel, kani nga good news naagid sa Bible ni. Tama, nagis niya ang point. Kay kung wala ni sa Bible ni ang good news, posible gyud nga kamo tanong mapahamak pud mo. Kay posible may sa pud ingon mi nga but I guess for example, ako na friend na taga Butuan. Ingon siya nga yung pangutana ko nga secure na pud mo nga ano, maluwas ko kung namutana to ba na mo nga pakatong langit. Kuan kanang ingon siya pag once makasala ni wala nga mo kaluwasan. Patay ang kas niyo. So mo to nga naminaw ko ko siya nga ano sa may buhaton ninyo. Dawato na po na mo si Jesus Christ balik. Kapila din namatay si Kristo. Kapila din balik-balik niya. For example, Noy, nga sa isa kadlaw ka 20 ka makasala. 20 ka makasala sa kadlaw. Sample lang ba? Sample lang. Kada buhat ni mo sayo, dawato ni mo si Christ. Kapuya po na kaya no? Remember that Christ died once. So just imagine nyo, ginimagine ako nga, dili ko sila sure sa ilang kaluwasan. Mangutana ko sa inyo nga, sure na ba mo sa inyong kaluwasan? Sure na ba nga gidawat ni Jesus Christ and Lord and personal Savior? Yes. Say amen. Amen. Praise God. So muna nga si Pablo, gikonsulta ginadaan sa Ginoo, Lord. And then, after he prayed, after 3 years, grabe no? Gimeditate sa ni Paul, gipray, giabuan sa niya, kung kanigigan ba sa Ginoo. And then after 3 years, I went up to Jerusalem to become acquainted with Cephas and stay with him 50 days. 50 days pa yun.
I saw none of the other apostles, only James, the Lord's brother. So just try to imagine, after 3 years, saka pa sa nisaka dito sa Jerusalem. Saka pa sa niadto dito, nagkonsulta sa Cephas, and then nakita pa nito sa one of disciples of Christ, si James. O kabalo, sa gibuhat na ng James ito, nagbulang sa basketball. Si LeBron James, di ba? Di ba si LeBron James? Si James, a brother of the Lord's brother. Nag-meet sila dito, nagkonsulta siya. Grabe no? Nagkonsulta siya, bugtaw kami na sa Bible School na apod may sa gitawag na masarap na nag-comment Bible commentary. Every time we read the Bible, pag verse to verse, ato mi sa commentary, nya mangutana pagid mi kung sakto bagid ni, kaya naman gina-sure ginamo kung kani sakto bagid ni siya. Next, na ingon sa Pablo, verse 20. Now, in what I am writing to you, I assure you before God that I am not lying. Wala jud ko na wala ko nagdugang, wala ko nagdugang, wala na ko gi-upgrade ang gospel, mo gini ang gospel. Muni siya ang good news na namatay si Kristo dito sa cross sa Calvary, he resurrected after 3 days. O muni siya ang tinuod, o wala din ko na sa inyo. O wala ko na ko gisagulan, wala ko na ko gi-level up, wala ko na ko gi-upgrade. Saktong timplada. Mura ginani ba? Nakatry na magluto noodles ng punong gulay. So tawag ka ng gulay na binutang noodles o noodles na gigulayan? Noodles na gigulayan. Grabe, nakatry naman nagluto. Ako nakatry ni ani nga luto. Mawala na gid ang lasa gid sa noodles tungod sa daghan kay gulay. Butang ng talong, kalabasa, kamunggay. Ako din naman ni noodles, dili na spirit sa laki mi. Malas mi na din siya. So just try to imagine nagluto mi ani. So pagkaon na mo, kung di naman gini noodles ni, lawuin naman ni. Daghan naman kayo mga gulay. Na naman, pati okra, butak sa tinuod yun, butangan ginamo na siya. Okra, kalabasa, dami ko din yung gulay. Parang ang gidaw nga mabawas-bawasan tong epekto sa noodles ba? Kung nga mabawas ang epekto niya, 5 kabok noodles, gibutang, ikamal ng gulay, so kung nagyapon. So you try to imagine ba nga? Tinuod na gospel, di mo kinahanglan i-level up, di mo kinahanglan i-upgrade. Gospel is gospel. Now, basahin na ito, the gospel really go. The gospel is something we improve, it's something we receive, believe, and live. The next, Jesus plus nothing equals everything. And Jesus plus anything equals nothing. Pure lang yun. The good news is about Jesus. Wala na yung plus. Wala na yung Jesus plus wealth. Wala na. Jesus lang yun. Pure lang yun. Si Jesus lang yun ang kamaturan. Yun siya, I am the way, the truth, and the life. Isa na yung nana si Jesus. The next, yun siya. So muna siya ang murag tawag ni Paul na maging maingat tayo. Warning. But I am afraid that as a serpent deceived Eve by his craftiness, grabe king mga anak si Satan parto yung serpent Satan. Your minds will be led astray from the simplicity and purity devotion of Christ. For if one comes to and preach another Jesus, natin mga another Jesus na no? Kanang mga Jesus plus, so maging maingat po tayo. Whom we have not preached. So kung naay mag-preach sa inyo nga lahi nga Jesus, nga contradict sa akong itudlo nga Jesus, kasi lahi nga Jesus na, si Prince Jesus na, ano may kailangan niya, si Jesse, ang pangalan niya kay Jesse, at tinong pangalan niya is Prince Jesus, basta si Prince Jesus, basta lahi na siya nga Jesus. So, yun siya nga, or you receive a different spirit which you have not received, or a different gospel which you have not accepted. You bear this beautifully. Maging maingat tayo. Next, kaya naman, kaya kami mga preacher, kung magpataka kami ng preach sa inyo ang tanyaw na gospel, o na kami Jesus plus na ginatulog sa inyo accountable sa among ginabuhat. Let not many of you become teachers, my brethren, knowing that as such we will incur a stricter judgment. So naan paningnan din sa Ginoo. So now I make known to you, brethren, the gospel which I preach to you, which also you received, in which also you stand, by which also you are saved, if you hold fast the word which I preach to you, unless you believe in vain. So ngayon Pablo, ang itulog sa inyo about the gospel
Inyong i-keep yun na siya, hold fast, or unless you believe in vain. Ay, tama. But if there's no, okay, parenta. Okay, read nata. Okay, verse 15. If there is no resurrection, yung mas Pablo, i-remind ni Pablo ang taga-Korinto, muna akong itulo sa inyo. This is about the gospel. Kung walay resurrection sa kamatayon, not even Christ has been raised. And if Christ has not been raised, kung wala na si resurrect ang Ginoo, si Kristo, then our preaching is vain. Sayang. Your faith also is vain. Kung among itulog kaninyo, amot sa kamatayon ni Kristo, nga siya namatay na lubong o nabanhaw, kung dili tinuod nga siya nabanhaw, patay. Usamin mo, our preaching is vain. Your faith also in vain. Sayang ka inyo ang pagsimba karon. Sayang kayo nga itong pagsimba karon kung dili tinuod si Kristo na resurrect. Nag-gets ninyo ko eh? Kaya mutok ang pinaka-importante. Now, why is the resurrection of Jesus so important? Number one, let's read together. Number one, it proves Jesus is who He claims to be. It validates the true gospel message. It guarantees our forgiveness and salvation. It assures us there is life after death. Praise God. It proves our faith is grounded on history and not myth. Sa maning myth? Karning baboy. Ay, sa ring myth. Haka-haka. Tama ko, haka-haka lang. Next. So, ang pa ni Lord Darling, Chief Justice of England, yun siya, there exists such overwhelming evidence, positive and negative, factual and circumstantial, not that no intelligent jury in the world could fail to bring in verdict that the resurrection story is true. Tinuod yun kayo ang resurrection ni Kristo. Daghan kayo naka-witness sa resurrection ni Christ. Yung pa si Tim Keller, if Jesus rose from the dead, then you have to accept all that He said. The issue is not whether you like what He said or not. It is not whether you agree or disagree with what He said, but whether He rose from the dead. So, in other words, gusto sa Ginoo nga masabtan nato nga tinuod yun. Tinuod yun ang atong kalawasan. Tinuod yun natin assurance. Na sa panahon nga gidawat nimo si Kristo as your Lord and personal Savior, nagasabtan nimo ang gospel, nasabtan mo nga si Jesus lang bilang kamatuoran, wala na gilain na atay kasiguruhan ng mabot ng panahon, makaupan na si Kristo. Amen. Amen. Kamu sigurado na ba? Sigurado na ba? Sigurado mo? Sigurado. Sigurado na ito. Excuse me. Ephesians chapter 2 verse 8 to 10. So, masama ito. Ready? 1 to 3, go. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not as a result of works, so no one may boast. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand so that we would walk in them. Now, nata exam. According aning verse, asa ang sakto ani? Wala pa, hindi na ano. Machines kaya sa sorry. Kaya slide sa computer. Okay. Letter A, faith in Jesus equals salvation. Letter B, faith in Jesus plus works equals salvation. Or letter C, faith in salvation, faith equals salvation, result to good works. Asa din katong gibasa ko kaya. Balik ko na to. Ay, ito ba? Dili na balik nito. Memorize niyo. Ephesians 2, 8 to 10. Ready, go. For by grace you have been saved through faith, and not of yourself, what is the gift of God, so that anyone should not boast. Verse 10. Ito lang. Verse 10. So, okay, na ako na rin. Balik ko na to. Sorry. Okay. For we are His workmanship created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand so that we would walk in them. Now, question. Okay, it's time to answer. Okay, pwede niyo itasong gamot ha. According ka itong verse, tungod sa grasya sa Ginoo. For by grace, tungod sa grasya sa Ginoo. For by grace you have been saved. Naluwas kita, pinaagi po sa pagtuo. Okay? According at mga verse, asa din ang tama.
A. Faith in Jesus Christ equals salvation. B. Faith in Christ, Jesus plus good works equals salvation. Or letter C. Faith in Jesus equals salvation equals good works. Now, let's start with letter A. Kesa sa letter A. Taas ka mo, letter A. Sakto ba, di ba? So, according to verse, letter B. Say B. Faith in good plus good works equals salvation. Or letter C. Taas ka mo sa ano, ingon nga, letter C. Letter C. Letter C. 1, 2, 3. Kamu sa likod, pagsakit mo sa exam. Di mo kauli ka lang sa ay, tutang, pero mo no. Kami hindi kauli. So, ang tamang answer is letter C. Faith in Jesus equals salvation and result to good works. So, muna itong belief. Muna itong stand. So, dili tungod kay nituo ka o nagbuhat kang maayo o maluwas ka, no. Because kang Jesus, tungod kang Jesus, naluwas ka, tungod kay gidawat nato siya, nanay Jesus sa atong kinabuhi, murusilta na siya sa good works. Kaya ang ebidensya sa tinuod ng Kristohanon, Christian, o didawat ng Kristo, muna siya ang good works. Okay, next. Okay, true gospel, salvation by grace through faith in Christ alone. Christ's finished work is sufficient. Sakto na. Transformation ay kabaguan sa kinabuhi and centered of Christ. Ang atong kinabuhi nakasentro sa Ginoo. Pero ang distort gospel, giusab na gospel ba? Salvation by faith in Christ plus, na yung mga plus ba? Plus good works. Christ's work is not sufficient. Needs human effort. Kinahanglan magbuhat kung maayo para maluwas ko. Dili enough ang gibuhat ni Kristo. Wrong. Next is no transformation. Walay kabaguan sa kinabuhi. Then centered on man. Nakasinto sa kaugalingon. Una legalism. Next. Sa oras. Okay, 9:12. Ito naman. Okay, kung sa una, the true gospel cannot be changed. The true gospel is from God. Okay, gikan man sa Ginoo ang gospel, so the true gospel transform. So nagbago gyud ang gospel. Gamay na lang din. Okay. Verse 21. Sorry. Then I went into the regions of Caesarea and Cilicia. I was still unknown by sight to the churches of Judea, dili pa kay ko ilado, which were in Christ, but only they keep hearing, he who once persecuted us is now preaching the faith which he once tried to destroy. Usay pa sa mga Pablo. Kamu na kadungog mo abot sa kuwa. May mga chismis ba? Abot sa kuwa. Uy, mo man ito si Solo. Itong grabe ka, bangtas kayo, magpakti ng mga Christian. Labi ko mga Christian, nagsimba kay katulugon. Mamakti na ni Pablo. At okay lang matulog. Diba, just try to imagine, ang mga tao, ang mga chismis sa tao mo. Uy, kabalo ba ka na si, kanatawanan na. Grabe ka na ka-addict sa una. Karo nagsangyaw na sa puno sa Ginoo. Naabot ka ginadala sa ulas sa una. Upahon siya ba? Tapos nakatsinilas lang, tapos pagtalon, simple na kayo. Isya niya ang kinabuhi, kabul ba mo nga ako sa una? Nakagin sige pong patay sa una, adik. Nakagin si, yan sa tawanan ba? Kung sabihang mga tao dito, ano man ang tawanan itong wanted sa una? Makailagin sila, kuyawa na eh. In other words, mga iso na nani, ang tinuod na gospel, mubago sa kinabuhi. Amen ba? Mubago sa kinabuhi ang tinuod na gospel. For example ako, tao din naong na ako. Grabe din ka-criminal sa unang. Patay kung pato sa kung silingan ba. Kung silingan mo din ako, bibi, pato. Kung pinti ko naman sa una. Kaya was mapatay ito na mo, amo kang sigurado alubog ito. Kung yan namin naman sa una, kanang mga watermelon sa una, kanang melon water. Pares naman ang magwagana sa una. Kaya kagabi tungas gabi, amo ng pagkamangon, watermelon. Yan, magdalamig ice. Magdalamig Chinese melon, magdalamig ice. Kaya butang na mo din, ay sam naman niya, magdalamig gatas, matinghan na ginatatiyan mo. Naghana na ba kaaning mga ipang-kuskus na mga Chinese melon ba? Kung nawala lang yung mga melon sa kabaligyan kay kami, daghan yung mga batanon, nalamig ang mga taas sa una. Kung asa sa una, kung asa taguo ni mama ang kwarta, yung ulula, kwarta, mabalag yun ako asa yung pagtago. Kaya mo pang-taksi na ako sa una. So kung mo taksi, magparahan, grabe, sugarol sa unang yun, laagan. Just try to imagine ba, pag muli na akong Bisaya, na pastor na din na si Butsoy mo ng pangalan sa kwarito. Choy ba? Choy. Suraan mo ko sa una. Taro mo. So, ano ba, pag nabalo nila nga, so kuyawad kay, pati nga na sila, di na po, tagaan ko nila limnon, di na po kumo siya.
tubig na lang. Tanduan man ng tubig na Paris. So tubig na lang, teka mo naman tanduan niya. Teka halos sila na, uy, hawa na ni mo, sa una mo yun, magtanduan karon kay muto naman mong pulutan. May nung tubig naman ka. Kaya nakita nila nga, nagi nakita nila nga, kabaguan ba nga. Nakita nila nga, di naman kapares kaniya to. The same thing with Paul. Ang mga chismis kang Paul, kanataw, grabe ka prosecute na, grabe ka mangtas na. Posible ko na ikaw ako. You know what? Posible na ikaw ako. Sa una daw kan kita, pangin kitang batasan sa una. Aminin man sa hindi, pero pangin kitang batasan sa una. Tagaan kang spaghetti niya, masukutak gamay lang sa home. Pero pag tagaan kang spaghetti, wow, thank you Lord, bahalag ko lang ako sa home. Pero na-appreciate gapon niyo mo. Pero sa una, grabe kang pangin kitang batasan. Ang grabe po gamay, pag nahata sa bihunin, nagkanong maghanda. Pero karon, salamat sa bihunin soon. Kailangan naay kabaguan sa atong kinabuhi. Kung naay kabaguan sa atong kinabuhi, isa rin pa sa buta na, tinuod ang gospel nga ato ang gituna. Amen ba? Amen. Tinuod ang gospel. Now, yun siya. And they will glorify God because of me. Kasi sa mag-ipol, kalbon mo, kani mga tauhanan ni, nakabalo ni sila sa akong kinabuhi. Ako ba? Ano ba? Kamu nakabalo mo sa akong kinabuhi. Pero gi-glorify ninyo ang Ginoo tungkol sa akong kinabuhi. Pero nakita ninyo ang kabaguan sa akong kinabuhi. Sa kaniya to, mag-drive ka, mag-nemo ka, tusuko ka, purihin ka sa awit. Karoon kayo, kasi siya naman ka. Na may kabaguan sa kinabuhi, tama? Yan sa una. Sa una, pag naimukan siya na, kasi dali na kayo siya. Sa una, pag maglinya ka ng linya, bitaw, sa piling na yan, sa bangko, sa maglinya sa una, masukot tayo, kapit paabot. Kaya po galing si linya eh. Karoon kayo, ma'am, ikaw na una. Kristian, ikaw na una, ma'am. Ano man, na ikabaguan sa kinabuhi. And they will glorify God. In other words, possible po nga, ang ilang kinabuhi, ang imong silingan, ang imong pamilya, imong mga friends, kung makailan mo mga friends mo, pwede yun ang ilang kinabuhi po, mag-glorify nila ang Ginoo tungkol sa imong kinabuhi. Ang atong kinabuhi, gi-change ta sa Ginoo, ipasabot sa Ginoo sa tuwa karon ng Ginoo na gospel. Kay gusto sa Ginoo nga mo po na i-share po nato sa ilaha. Nga once ka makita nila na lahi ka, di na ka para sa una lagi. So na pagtagaan ka baso, karon gusto nimo butilya na. Di butilya sa kopa, sa ko. Kano man naay transformation sa kinabuhi. Kung tinuod ang gospel nga atong itunan karon ng igsoon. Tinuod na siya. Walang halong sugar munch. Walay halo, tinuod na siya. Okay. But this is the warning. Warning mga igsoon. Warning si Paul. Si Jude. Beloved, while I was making every effort to write you about our common salvation, okay, isulat siya, muna itong salvation, common, I felt the necessity to write to you appealing that you contend earnestly for the faith which was once for all handed down to the saints. Sa tuwa karon, pinapunta. For certain person have script in unnoticed those who were long beforehand marked out for this condemnation. Ungodly persons who turned the grace of our God into licentiousness and deny our only Master and Lord Jesus Christ. Ibig sabihin, maging warning na ito. Yes, this is the true gospel. We receive the true gospel. Amen? Muna na-receive na ito, ang gospel is mo si Christ, good news, si Christ namatay sa cross, nalubong na banaw. We receive Christ as Lord and personal Savior. Pero muna ang problema. Huwag muna yung warning. Huwag muna siya ang remind ni Paul sa tuwa. Nga dili pwede gamiton nga lisensya para sa pagbuhat o sala. Word na ba? Ang lisensya sa ako na motor license. Pero dili na siya wala gihatag na lisensya sa kuha. It is only a privilege. Tama? Privilege sa ako ang magka-license ko, pero wala ko'y authority nga abusuhon ako ang lisensya nga nasa kuha. Dili pasabot na kapag naay pag mag-red na gani, mutahitso lang ko. O na ako lisensya di ba? Hindi na po wala ko helmet. Kinama ko lisensya. So inana gyapon, same thing po sa ato. The moment nga naa si Christ sa imong kinabuhi, dili na siya lisensya para mabuhat ka sa sala. Ay luwas na bitaw ko. Ay makaadto mo kog langit. Kidawat naman ako si Christ, okay ra mo pakasala. Dili siya pinihimuon nga lisensya. And deny our only Master and Lord. So the moment nga naa si Christ sa imong kinabuhi, kinsa na imong master? Si Christ na. So everything na gitudlo ni Christ, mo gadto sundon.
Amen ba? So kung kinabuhi ka niya to, wala na. Kinabago na takaroon. Okay, last. Yan, 9:20. Naka-story sa inyo ha. Kaya tawag ko Village of Lawmaker. Dahil nakabaloan eh. Buhat ko ganyan mga puppet show sa una. Kaya Village of Lawmaker. Nag-usa ka lawmaker din nga tao. Kung yun yung leader sa tibok village. And then kaya nga tayo murag na ay tawag gani. Dili maayo nga kahimtang sa ilahang nasod. So nag-suffer sila. So ang tibok, katong ang village, so dito nagtapok ta ng mga tao. Diba? Balik dito sila na-save ba. So karon kay ang ilahang mga pagkaon nila murag ginatipid yun nila ma-serve yun sa tanan. Okay, muna yung pagkaon. Yang karon ang isa sa mga product nila, ang isa sa mga pagkaon nila, muna yung saging. Saging, ubas, mga klase ng mga prutas. Dayon ang problema, yan ay natabo. Nagkahinay-hinay o kahurot ang grapes. Pero matingahan na sila na sakto man ang atong pag-deliver sa mga pamilya-pamilya, balay-balay. Pero anong makulang man, anong dali mong kayo mahurot? Sumuto nga, ikuha nila nga, hindi na ngawat. Ang itabo, nagkuhan sila, nag-experiment sila. So nabutan na sila ubas nga, sa butan na lang, na ay 20 pamilya, isumbraan nila o 25. Karon kay na-serve naman gitanan gyud ang ano. Unya katong 5 ka buok nga kuan sa saging, ano tawag na sa kabulig na saging. Nawala ang 5 ka bulig na saging. Unaagi na ngawat. Mo tunato sila sa ilang murag hari nila, murag ilahang leader ba. Unya ang lawmaker. Siya nga sir, sir. Naagi na pangawat gid sa atong mga pagkaon. Sa nga mo ba? Sige, ilan itong buhato na to. Nagbutang sa balaod, okay? Lawmaker din siya. Yan siya nga, kung kinsa ang nagapangawat na agi parusa nga kamatayon. Latiguhon. Alagyan, ang matay. So, gipirmahan. Kung masakpan ninyo ang nagapangawat, ato siyang ibutang sa tunga o ipakita sa tibok tao o pakaulawan kung ato ang parusahan. Sumuto ang balaod. So, karon ang mga tao ni nagbuhat sila strategy, ay buhato na to para masakpan na to ang nagapangawat. So, karon kay nasakpan ng nila ng pangawat. Ang problema, ang nangawat, anak na babae sa lawmaker. Kung ikaw, pastor, si Karis kanawat. Sige, diba, for example, ang lawmaker wala gid siya ining words kanikaw sa baba, wala gyud. Nabuhatan naman ng balaod, napirmahan naman. Sumuto paano siya kanang nasa tunga, ipalibutan ng mga tao. Ready na ang mga soldier. Yan latigo. Pinalagay ba lantik latigo, latigo ba? Sa dihang bunalan na ningon ang lawmaker, ayaw sa gihubo niya ang iyang coat. Mura symbolize ba nga, ihubo niya iyang authority. Ihubo niya tanan, uyan gigapos ang iyang anak. So nga, ingon siya nga, you may now proceed. So ingon itong mga soldier, Tili master, pwede na ka din ha. You may now proceed. I insist. Wala may mga soldier. Gibunalan siya, pagbunan, pak! Sorry. Sample lang. Alam mo kamata mo ba? Sakit ba kayo na Pak! Sakit na po. Pagkatulong ang bulan. Pak! Pag hinay niya sakit. Pagkaupat, wala gini sakit. Pagkalima, moto namatay yun ang iyang papa. Grabe hilak ni Book Village. Mga tao sa Book Village, grabe hilak nila. Grabe ang respeto sa lawmaker. Ang iyang anak, babae, sorry kayo namatay. The same thing po sa ato, ang gibuhat ni Kristo ito sa cross. Enough na. Ug mo naging ebidensya. Ug mo naging ang solusyon. Si Kristo lang yun. Nga instead ikaw ako ang ilansang sa cross, ingon si Jesus, dili, ako ang bahala sa inyo. Ako ang mag-antos para sa inyo. And that's how Christ loved us. Amen? Amen. Ug tinuod yun ang gospel. Wala na yun laing pangilugang. Wala na dapat i-upgrade. Pure, saktong templado, sakto kayo. Si Kristo lang. Yun ang mga atong paglaon. Let us pray. Sa ganyan atong message karon, sa ganyan atong topic, don't distort the gospel.
The true gospel cannot be changed. The true gospel is from God. The true gospel transforms. Nagabago ang kinabuhi. Muna itong series karon. No other gospel. Wala na gilain na gospel. Let us pray. Father God in heaven, Lord, salamat kaayo na imuhang remind me, Lord God, what is the true gospel? Daghan man kaayo sa kalibutan karon, lain-lain na ng mga pagtulunan, lain-lain ng mga ideas. But thank you, Lord, nga imong gi-remind me karon, Ginoo, that there is no other gospel, only Jesus. Jesus alone. Gibuhatan na ni Christ dito sa cross sa Kalbaryo to save us, Lord. Thank you, Lord God, for dying on the cross for our sin. Lord, we don't deserve your love. We don't deserve salvation. We don't deserve heaven. But instead, Lord, imo ang ipadala imong bugtong anak para sa pagluwas ka namin. Thank you kay Lord. Nga dili kami deserving, Lord God, sa grace. Dili kami deserving, Lord God, sa imong love. Kaya nakita na mga pagaling na makakasala rin ni. But yung sakripisyo ni mga kagaling, Lord God, para ka namin. Huwag muna among ituuhan karon, Lord. Huwag muna among nagawad karon. Na si Kristo namatay, nalubong ang nabanhaw. Kung mabot ang panahon Ginoong Diyos, bubalik ka. Mabot ang panahon Ginoo, makita ka na mo. Makauban ka na mo for eternity. Thank you, Lord, for the true gospel. Thank you, Lord God, that the gospel that changed our life. Salamat, Lord God, sa iyong kamahan. We bring all the glory to you alone. In Christ for the form we give thanks. Amen. As we sing this closing song, may everybody to please stand up. It's seeing the power of your love. Na may power ang love sa Ginoo. Sa imong kinabuhi karon. So let's try to meditate every minute of the song. Let's meditate our heart. Lord, search our heart, O God. Sugatong ka na mo sa kapangaluran. And you will welcome us, Lord. Thank you, Lord God, for your love. Thank you, Lord God, for your grace, Lord God, na mong na-receive mo. And Lord, thank you for this day. Thank you, Lord God, sa mga kainsunan, sa mga workers sa Armans. Thank you kay Lord sa
ilang time Ginoo. And I pray Ginoong Diyos sa mga sa kanamo. I pray Ginoong Diyos sa may mga trabaho Ginoo. Lord, panalangin sila Lord God. Ubali sila Ginoo sa kanunay, tagay sila Lord God usog, tagay sila heart Ginoo nga every time nga ginabuhat Lord God. Na mag-glorify kita yung pangalan Ginoo. I-bless ang ilang mga family, i-bless ang mga families Ginoo sa mga magtiayon, pagbiligya Lord God, ang pagugmay, ang pagdisiplina, pag-iugma sa mga anak, ang mga anak Lord God sa pag-ubay sa mga ginikanan, ang pag-ampo Lord God, mas level up Lord God sa among kinabuhi Lord God sa Christian. And Lord, as I pray Lord God sa mga negosyo, I pray Lord God, ikaw Ginoo nga panalangin na mahal, mag-bless Lord God sa mga kliyente, bless Lord God sa mga trabahante, nga tanang ginabuhat ng mga Diyos na mag-glorify ang pangalan, makita ang Kristo Lord God sa mga ginasabawa Ginoo. And I pray Ginoong Diyos pray Lord God kay ng Armands na ginagamit ni mo Ginoong Diyos. We pray Lord God to bless this Armands Lord sa mga panginahalan Ginoo, sa mga customer Ginoo. And I pray Lord God sa mga trabahante din sa Armands Lord God na makita nila sa Kristo Lord God sa mga sulutinhin, mga customer. And I pray Ginoong Diyos sa mga estudyante, i-bless Lord God ang ilang pagswila Ginoo. Ngayon may mo silang panalangin Lord God sila sa school, sila mga teachers, sila mga classmates, na munit-anis sila Ginoong Diyos sila ginabuhat, mag-glorify ang pangalan Ginoo. I-bless Lord God ang mga tago sa kamo, i-bless ang mga D-groups, i-bless Lord God ang mga plans sa City Grace. So pray Lord God sa iyong pagkabuhaton ng organization Lord God. We pray Lord God na ikaw mo reveal Lord sa mga utang Lord God na dapat mong buhaton Ginoo para sa iyong pagbalik Lord God, ma-fulfill lang mo Lord God ang among mission, ma-fulfill lang mo Lord God ang iyong pagbuhat sa mga Ginoo. Thank you Lord for what you've done in our lives Ginoo sa cross nga gibuhos ni mong tanan Lord God para sa mga. Thank you Lord na lalo namin ginagawa. And now, the love of God and the grace of the Lord Jesus Christ and the fellowship of the Holy Spirit be with us all both now and forever. Amen.